Gandang hapon. Gandang hapon po sa ating lalahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at mayroon po kayong mga katanungan, mangyaring lumapit po sa aming reception table, doon katabi lang ng entrance pagkatapos ng pananambahan. At ikalulugod po naming makilala kayo at sagutin ng inyong mga katanungan. Muli po, welcome at naway makita namin, makasama namin kayo hanggang mamaya. Ngayong hapon po ay pinagpapatuloy natin ang pag-aaral sa Ecclesiastes o mangangaral. Ang ating brother Ian Tolentino ay mangangaral mula sa mangangaral or Ecclesiastes chapter 5 verses 8 to 20. Magsimula po tayo sa pagninilay-nilay tungkol sa Diyos, ang may lalang ng lahat ng bagay. Dito nagsisimula ang Biblia at ito ay temang patuloy na binabalikan ng salita ng Diyos. Sa tuwing inaalala natin siya na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng malalawak na kababalaghan sa kalikasan at nagpapanatili ng kaayusan nito, naaalala natin hindi lamang ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, kundi pati ang kanyang sakdal na karunungan. Ang siyang nagtataguyod sa mga bituin ay may kakayahang tulungan tayo sa bawat pangangailangan, ingatan tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, at sa takdang panahon ay dalhin tayo sa kaluwalhatian sa presensya ng ating dakilang tagapagligtas. Unang Kronika, chapter 29, verses 11 to 13. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang namumuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Tayo po ay tumayo at atin pong sambahin ang Panginoon sa kanyang dakilang kapangyarihan. Inaawit kong dakilang kapangyarihan ng Diyos na lumikha sa langit at sa dagat at bundok, at ang karunungang nagtakda sa pagsikat ng araw, ang buwan at ang bituin naman sa karimlay tanglaw. Inaawit ko ang kanyang kabutihang tunay, nagbibigay ng saganang pagkain sa buhay. O Diyos, kadakilaan
walang halamat, bulaklak na di mo kaluguran, maging ang bagyo at ulap ay lingkod mong tunay. Ang bawat bagay ay sa'yo nakatingin at umaasa, walang maaring taguan, san may naroon ka. Amen. Walang sinumang matuwid sa harap ng banal na Diyos na siya ring ganap na pamantayan ng katuwiran. Ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kanyang kaluwalhatian. Gayunpaman kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa, sa di maarok na pag-ibig, siya'y nagkatawang tao upang tubusin ang kanyang minamahal na iglesia. Kaya nga naway ito ang maging ating panalangin, na ang mga salita ng ating mga bibig at ang pagbubulay ng ating mga puso ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, aming bato at aming manunubos. Aking bato at manunubos, pinakadakila kong yaman. O Diyos, wala kang ang katulad, tunay na ligaya'y ikaw lang. Yaya'y walang singlali, yung pagsintay lampas langit. Katotohanan mo ay dunong, buting di ko maipagpapalit. Ating bato at manunubos, tanggulan kang lubhang matibay. Aking tabak kang siyang sandata at pananggalang sa kaaway. Aking awit pag natatakot, aking pag-asa sa lumbay, aking galak kung may pagsubok, katapatan mo'y aking kanlungan. Aking bato at manunubos, niligtas mo nasirang buhay. Aking sala ay iyong binata, sa halip ko gaw ay namatay. At iyong ginaping kamatayan, kapos ko ay iyong nilagon.
bato at manunubos, nawa ngalan mo'y luwalhatiin ko. Nawa ngalan mo'y luwalhatiin ko. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat ng bagay at sa Kanya ang lahat ay nananatiling magkakaugnay. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Patuloy nating ipinahahayag ng may kagalakan at pasasalamat ang mapagtubos na gawa ng Diyos na isinakatuparan sa pamamagitan ng Kanyang anak at isinasagawa sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu. Come, people of the risen King. Of the risen King, who delight to bring Him praise. Come all and tune your hearts to sing to the morning star of praise. From the shifting shadows of the earth, we will lift our eyes to Him, where steady arms of mercy reach to gather children in. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Those whose joy is morning sun, and those weeping through the night. Come those who tell of battles won, and those struggling in the fight. For His perfect love will never change, and His mercies never cease. But follow us through all our days with a certain hope of peace. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Come young and old from every land, men and women of the faith. Come those with full or empty hands, find the riches of His grace. Over all the world His people sing, shore to shore we hear them call. The truth that cries through every age, our God is all in all. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice.
manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Unang Timoteo, Kabanata 6, talata 6 hanggang 10. Subalit, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa salibutan, at wala rin naman tayong mailalabas anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masya na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ilang nasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Unang Timoteo, Kabanata 6, talata 6 hanggang 10. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin. Salamat po Kuya Romel and worship team. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, Ama, tunay nga po na karapat-dapat kang sambahin, dakilain at parangalan. Sa iyo nga po, Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian. Ikaw ang siyang naglikha ng lahat, ang siyang nagpapanatili ng lahat, at siya rin naman pong maghahari hanggang sa kawakasan at walang hanggan. Tunay nga po na ikaw ay dakila sa lahat. At sa tuwing nakikita nga po namin, aming naiisip, ay ang iyong kabanalan. Nakikita rin naman po namin ang aming pong karumihan, kaya't kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba. Mihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong mga pagkakasala. Sa mga panahon, Panginoon, na yung aming pong kalooban, ang aming pong inuna, at hindi po ang sayo. Sa mga panahong kaisipan namin, ang sinunod namin at hindi po ang salita mo, patawarin niyo nga po kami. At salamat din naman po, Panginoon, sa iyo nga pong grasya o biyaya at awa po sa amin, katapatan, na kami nga po ay yung patuloy na pinapatawad at patuloy, Panginoon, na inaakay papalapit po sa iyo. Salamat din naman po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na patuloy niyo pong binibigay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, maging sa kalakasan, maging sa pagkakataong, Panginoon, na makapaghanap buhay, at sa lahat, Panginoon, ng biyaya mo. Salamat nga po. Salamat din naman sa iyo pong iglesia. At dito po sa lokal na iglesia pong ito, Panginoon, na kinabilangan po namin. Salamat, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang mga bagay, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na manguna at gumabay, Panginoon, maging sa kapaligiran po namin, sa aming pong bansa. Sa iyo po namin pinagpapaubaya, Panginoon, ang lahat ng mga pangyayari. Ikaw nga po, Panginoon, ang Diyos na nakaalam at hindi lingid sa iyo ang lahat ng mga bagay, Panginoon. Nawa, Lord God, loobin mo po, Panginoon, na makapamuno ng may katarungan, may katapatan ang mga nasa gobyerno. At hayaan nyo rin po na maibahagi po sa kanila ang ebanghelyo. Gamitin nyo po ang iglesia mo dito sa Pilipinas, maging kami po upang sila ay maabot at sila nga po naman ay maligtas. Gayon din naman, Panginoon, ay tinataas din po namin sa iyo ang aming lokal na iglesia, ang Grace Fellowship Church. Kayo po ang patuloy na manguna, ang aming pong mga pastor. Kayo po ang patuloy na gumabay sa kanila at magpapala, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga desisyon, Panginoon, kaugnay po ng iglesia. Gayon din naman, Panginoon, ay tinataas din po namin ang ilan po sa amin na mga may karamdaman. Nawa po ay biyayaan niyo po sila ng kagalingan at gamitin niyo po ang pagkakataon nito upang sila po ay mapalapit pong lalo sa iyo. Maging
sa mga nagpapagaling din naman, Panginoon, sa karamdaman. Naalala po namin ng aming kapatid na si Ate Tiff. Salamat po sa kanyang operasyon. Patuloy po naming tinataas ang kanyang patuloy na paggaling din naman, Panginoon. Sa mga kapatid po namin na nahihirapan sa pinansyal, abutin niyo po sila, Panginoon, nawa. At dalangin namin na kayo po nawa ang magbigay ng pagkakataon upang matugunan ng kanila pong mga pangangailangan. Gamitin niyo rin po nawa ang bawat isa po sa amin upang magtulungan. Dalangin din po namin ang hapon pong ito na kayo po ang patuloy na maitaas. Alisin niyo po ang anumang maaaring maging hadlang sa aming pong mga kaisipan. Hayaan niyo pong maituon ang aming pong puso at isipan sa iyo. Maging handa po kami sa katotohanan ng iyo pong salita at sa pagsasabuhay po nito. Panginoon, nawa ay kayo lamang ang maitaas at wala na nga pong iba. Yung aming pong mga matataas na kaisipan, yung nga pong durugin. At hayaan mo po, Panginoon, ng mga ito ay patuloy na mabihag sa pagsunod po sa iyo. Salamat po sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Dahil hindi po kayo sumagot, pakilabas po yung inyong 1/4 sheet of pad paper. Meron po tayong short quiz. Sino kaya nakakaalam? Ilang presidente na meron ang Pilipinas? Ayun, may narinig po ako. 17, tama po. 17 na mga pangulo at iba't ibang administrasyon po, ano? Pangalawang tanong, meron kaya kahit isa po sa mga administrasyon na to na walang issue or walang bahid ng issue ng katiwalian? Sadly po, nakakalungkot, ano? Yung, kung sasagutin natin ay talagang lubhang nakakalungkot. Pero maaaring yung iba po sa atin ay hindi aware, or yung iba po ay sobrang aware naman. Baka to it will ring, no, sa inyo pong mga tenga. Itong mga bagay na to na nangyari sa nakalipas at hanggang ngayon, kagaya nitong Stonehill Scandal. Hindi talaga. 1950s pa po ito or 60s. Hindi ko alam kung meron po ditong medyo ill-gotten wealth, no, under martial law, wedding scandal or tobacco tax, broadband project, PDAF, pork barrel scam, PhilHealth controversy, so on and so forth. No, hanggang sa mga present na mga issues ng lipunan o ng gobyerno dito po sa atin. Hindi po natin mauubos yung mga ganitong usapin. Take note, yan ay dito pa lang sa Pilipinas. Ano po? Hindi pa natin sinasama yung iba pang bansa sa mga issue na ito. Ang tanong, ano ang dapat nating isipin at gawin sa ganitong usapin ng mundo na nabahiran, na mantsahan ng kasamaan patungkol sa kapangyarihan, patungkol sa pananalapi? Mayroon kayang leader na makakapag-eradicate or totally mataalis ang ganitong mga kasamaan sa gobyerno, sa kapaligiran? Baka may naiisip kayo, no, na, na pangalan na lumalabas. Paano pagkaganyan po ang ating po bang mundo ay maguguho na lamang at mawawalan tayo ng pag-asa? Yan po yung sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ituturo po sa atin ang mga talata sa hapon pong ito. Sa mga salita ni Kohelet or ni Solomon, ang mga ngaral. And yung mga katotohanan po sa mga talata na ito ay lubhang nakakapagbago or revolutionary, mind-blowing. And hopefully,
Kapag natutunan po natin ay makapamuhay po tayo ng matagumpay sa gitna ng lubhang napakasama na mundo. Ayayahan ko po kayo na tumayo, ang mayroon pong kakayahang tumayo, at basahin po natin ang Ecclesiastes chapter 5, talatang 8 hanggang 20. Ito po ang sinasabi, kung iyong nakita sa isang lalawigan na ang dukha ay inapi, at ang katarungan at katuwiran ay inalis, huwag kang magtaka sa pangyayari, sapagkat ang mataas na pinuno ay minamasdan ng mas mataas, at may lalong mataas pa kaysa kanila. Ngunit kapag isinaalang-alang ang lahat ng bagay, ang hari ay pakinabang sa lupaing may binubungkal na lupa. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. O siyan mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Kapag ang mga ari-arian ay dumarami silang kumakain ng mga iyon. At anong pakinabang mayroon ang may-ari niyon, kundi ang mamasdan iyon ng kanyang mga mata. Masarap ang tulog ng manggagawa, kumakain man siya ng kaunti o marami, ngunit ang pagpapakasawa ng mayaman ay hindi magpapatulog sa kanya. May malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ang mga yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. At ang mga yamang iyon ay nawawala sa isang masamang pakikipagsapalaran. At kahit na sila'y magulang ng mga anak, walang naiwan sa kanilang mga kamay. Kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ito man ay isang malubhang kasamaan. Kung paano siya dumarating ay gayon siya aalis. At anong pakinabang mayroon siya? Na gumagawa siya para sa hangin. Na lahat naman ng mga araw niya ay ginugol niya sa kadiliman at kalungkutan, sa maraming pagkainis, pagkakasakit at pagsisisi. Ito ang aking nakita na mabuti. Nararapat na kumain, uminom, at magalak sa lahat ng kanyang pinagpaguran na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw, sa lahat ng kakaunting araw ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat ito ang kanyang kapalaran. Gayon din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian, at binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito, at tatanggapin ang kanyang kapalaran at magalak sa kanyang pagpapagod. Ito'y kaloob ng Diyos, sapagkat hindi na niya gaanong maaalala ang mga araw ng kanyang buhay, sapagkat ginagawa siyang abala ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, maaari na pong maupo ang bawat isa. Ang title po ng ating pag-aaral sa hapon pong ito, Kasiyahan sa gitna ng mga walang kabuluhan ng buhay. May 3 pong bahagi ang ating pong pag-aaral. Una, walang kabuluhan ang magtiwala sa sistema ng mundo. Ikalawa, walang kabuluhan ang ibigin ang kayamanan ng mundo. At ikatlo, ang makabuluhang dapat gawin sa buhay. Sa unang bahagi, walang kabuluhan ang magtiwala sa sistema ng mundo. Ito po ang sabi sa talatang 8. Kung iyong nakita sa isang lalawigan na ang dukha ay inapi at ang katarungan at katuwiran ay inalis, huwag kang magtaka sa pangyayari, sapagkat ang mataas na pinuno ay minamasdan ng mas mataas at may lalong mataas pa kaysa sa kanila. So si Solomon po dito ay bumalik sa kanyang pag-oobserba or observation patungkol po sa pang-aapi at sa kawalan ng katarungan or pagnanakaw, robbery of justice, at gayon din ng kawalan ng katuwiran sa lipunan. Iyan po ay tinalakay na niya, una, sa Kabanatang 3, partly, and Kabanatang 4. Ano itong mga naobserbahan po niya? Muli, oppression or pang-aapi. Ano kaya ang maaaring form ng mga ito, ng pang-aapi? Maaari pong pagsamantala sa ekonomiya, maaaring pagpapataw ng mabibigat na buwis,
maaari din pong forced labor or pwersahan na pagpapagawa na mabibigat or pangangamkam ng mga ari-arian. Kasama na rin po dyan ang pag-abuso sa kapangyarihan, kagaya ng favoritism at paggamit ng kapangyarihan o authority para sa personal na kapakinabangan. Gayon na rin po ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kasama na rin po yan dyan. Kapag ang mga nasa laylayan ng lipunan at walang impluensya, wala pong sinabi at tinatrato ng walang katarungan. Yan ang mga maaaring uri ng pang-aapi na nakikita po ni Solomon sa panahon nila at hindi rin naman po nalalayo sa panahon po natin ngayon. Ganun na rin ang kawalan ng katarungan, kagaya ng hindi patas na pagpapatupad ng batas, kagaya ng panunuhol sa mga korte po nila. Ang mga opisyal ay pinoprotektahan ang ibang mga mayayaman. Ito pong inobserbahan ni Solomon po na ito, sa kanyang pag-oobserba ay nakita po niya na may malawakang sistema ng kasamaan sa mga pamunuan ng mundo pong ito. Makikita po natin ang pang-aapi at kawalang katarungan, hindi lamang po sa isang anyo ng gobyerno, kundi sa lahat ng anyo ng gobyerno. Ito man ay komunismo, na kinukuha ang kontrol ng Estado, ang kagamitan, at para sa produksyon. Ganun na rin po, maaari ding makita sa kapitalismo, kapag ang kita ay hinahabol ng walang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa. At ang nakakalungkot na katotohanan at realidad, ang palagi pong naiiwan ay ang sinasabi pong mga mahihirap. Sila po ang nasa dulo. Maaaring ito ay mahirap nga po na talagang tanggapin at pagmasdan. Pero sabi ni Solomon, ano ang dapat na reaksyon po natin dito? O ng kanyang mga unang mambabasa. Ang sabi po niya ay wag po na itong pagtakhan o masurpresa or masyak. Bakit kaya? Bakit may mga masusurpresa sa mga nangyayari sa kapaligiran kung ito naman ay normal na bagay? Yan po ay mangyayari lamang, magkakaroon po ng pagkasurpresa ang mga tao, ang mga mamamayan, sa kung anumang mga patakaran na pinapatupad ng sino mang mga gobyerno, kung meron na pong na-develop na expectation, pag-asa, or even pagtitiwala. Baka nga po, sobra na nga pong naibigay yung pagtitiwala sa anumang pamahalaan o gobyerno, sobrang taas ng expectation, sobrang pag-asa na po. Pero, ayon sa obserbasyon ni Haring Solomon, lahat ng yan ay normal na lamang. Bahagi po ito ng mundo na puno ng kasalanan. Ang mga makasalanang tao ang siyang nagpapatakbo ng mga gobyerno. Hindi lamang po ito, by the way, sa bayan po sa bansa po natin, maging sa iba pong mga bansa. Yan po ay bahagi ng makasalanang mundo. At dahil po dyan, ang bürokrasiya, yung sistema po na mayroong mga ranggo or hierarchy na ating pong nakikita na pinapatupad ng anumang gobyerno, sa anumang level o antas, ay mayroong pong kasamaan. Meron pong kabulukan or korupsyon.
sapagkat ang mataas na pinuno, sabi sa verse 9, or verse 8, bahagi po ng verse 8 sa pangalawang bahagi, sapagkat ang mataas na pinuno ay minamasdan ng mas mataas at may lalo pang mataas pa kaysa sa kanila. Yung word na minamasdan or watches over po sa English ay maaari pong may kahulugan na mga may otoridad, ang mga nasa pamamahala, ay nagtatakip-takipan po sila ng mga kabulukan sa loob ng sistema. Pinoprotektahan ang bawat isa, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa, from top to bottom. Kaya nga, kung ating iisipin, talaga pong nakakalungkot. Nakakalungkot. At sino po ang naiiwan sa ganitong sistema? Yung mga nasa laylayan. Being at the bottom of the food chain, ang mga nasa laylayan ay naiiwan po sa lubhang kapighatian dahil po sa malawakang kasamaan. Kung meron lamang po sanang mas mababa pa sa kanila, kung may mapipiga pa sila sa mas mababa sa kanila, di meron din po silang pagmamalupitan, wala na po. Moreover, dinagdag po ni Haring Solomon sa verse 9, ngunit kapag isinaalang-alang ang lahat ng bagay, ang hari ay pakinabang sa lupaing may binubungkal na lupa. Ito po ay lubhang napakahirap na talata. So wala pong pagkakaisa ang mga translators at gano'n na rin yung mga scholars sa translation, pagsasalin, at gano'n na rin po sa kahulugan ng talata po na ito. Pero marami po sa kanila, they take this negatively or mas negatibo po yung sense ng talata. Kagaya po ng sinabi sa mga ngaral or Ecclesiastes 5 verse 9, ito po ay ang salita ng Diyos version, sabi po doon, pero mas lamang pa rin ang nakukuha ng hari sa kita ng lupain ng mahihirap kaysa sa lahat ng mga pinuno. That version po may negative sense patungkol po doon sa pamumuno. And NIV version, the increase from the land is taken by all. The king himself profits from the fields. Pinapakita lamang po, in that sense, sa ganun pong kaisipan, na maging ang mga nasa taas or yung hari po mismo ay hindi bahagi ng solusyon, kundi ng problema. And certainly, ganun po ang karamihan ng paraan ng mga pamumuno ng mga hari ng panahon na yun, na kinakamkam po ang mga lupain para po sa kanilang mga sarili at ang mga produkto po nito. Ngayon, yan po ay nakikita po natin at nararanasan po natin, ang lahat po ng iyan. Yang mga kakulangan sa katarungan, kakulangan sa katuwiran ay humahantong po sa pang-aapi sa mga naroon sa laylayan. Hindi po yan sa iilan muli lamang na gobyerno, maging po sa mga pinaka-tinitingala nating mga or kilala nating mga magagaling na mamuno. Kung meron man po tayong naiisip, palagi po tayong makakita ng kakulangan, ng kawalan ng katarungan sa mga pamahalaan. What's the point? Anong punto mo, iyan? Sa lahat ng yan. Yung tanong po lagi sa training, so what? Ang point po ni Haring Solomon, kaya nga walang kabuluhan, mga kapatid. Ang ilagay po natin ang ating pagtitiwala at pag-asa sa mga iyan. Sa anumang sistema ng mundo. The ultimate solution sa mga katarungan, kawalan ng katarungan, hindi po natin pwedeng ipagkatiwala o itiwala at ilagay yung buong pag-asa natin sa mga anumang uri ng pamahalaan.
Ano bang aasahan po natin sa mga makasalanan? Sa makasalanang mundo, kung hindi ang gumawa ng kasalanan at paktakbuhin ang sistema ng puno ng kasalanan. Yan po ay bahagi ng anumang bagay sa ilalim ng araw. Mga kapatid, hindi po nararapat na tayo pong mga Kristiyano ay iisipin po natin na ang eleksyon o ang legislation, paggawa ng batas, ang siya pong lunas sa anumang pang-aapi at kawalan ng katarungan. No, it is not right, mga kapatid. Ang eleksyon, legislasyon o anumang pamahalaan ay hindi po makapagbibigay lunas sa walang lunas na problema ng tao sa kanyang puso. They can't cure that which is incurable in the heart of man. Huwag po tayong masyadong umasa o mag-expect sa makasalanang mundo. Lalong-lalo na po sa mga nakapaligid po sa ating pamahalaan. Ano ang dapat natin gawin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya? Una, gaya na po ng sinabi natin, huwag po nating ilagay ang ating pagtitiwala at pag-asa sa sistema ng mundo pong ito. Kung atin pong gagawin yan, mga kapatid, kung hindi po sa kanila natin ilalagay ang pagtitiwala natin, hindi po tayo maliligalig. We won't be shaken. Tama naman po. Kung may makita tayong mali o masama, hindi tama, tama rin naman po na hindi tayo sumang-ayon. O baka nga po, may galit pa po na tinatawag na righteous anger. Tama po. Pero ang humantong po tayo sa punto na hindi na tayo makagalaw, yun ang hindi. Nakakalungkot kung hindi po tayo maingat sa bagay po na ito. Kahit po tayo na mga mananampalataya ay lubhang maaapektuhan. Yung iba, nakikipag-away pa nga po para sa gusto po nilang mga, sabihin na natin, manok. Manok sa gobyerno. Only to find out. Para lamang matuklasan na kapag itong mga ito na gustong-gusto mo, ay gagawin din po yung ginawa na ayaw mo. And what really happens is, ito po ang nangyayari talaga. Maapektuhan po yung ating mga testimonya, mga kapatid. Ang naaapektuhan po ay yung ating pong pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kapag yan po ay ating ginawa. Ikalawa, palagi po nating itingin ang ating pong mga mata. Ituon ang ating pansin sa Diyos na siya pong beyond the sun, na naghahari sa lahat. Siya po na maghahari ng walang hanggan, ng may buong katarungan, na wala ng pang-aapi. Sa Kanya po natin ituon ang ating mga kaisipan at ilagay patuloy ang ating pag-asa. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa Kanyang balikat at ang Kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng Kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa Kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. That's our hope. Na si Kristo, na siya pong ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas, ay paghaharian po tayo ng buong katarungan.
Diyan po natin ilagay ang ating pag-asa. Diyan po natin ituon ang ating pong mga kaisipan, mga kapatid. Upang patuloy po nating makamtan, makita ang kagalakan po sa Kanya. At may pamuhay po natin ng may katagumpayan ang ating pong buhay Kristiyano habang nasa gitna po tayo ng napakasamang mundo. Ngayon mula po sa antas ng malawakan or national level, bababa naman po siya sa susunod na mga talata sa personal at individual na level. At kanya pong uobserbahan ang kawalan naman ng kabuluhan ng pag-ibig, pagtitiwala, pag-asa sa yaman ng mundong ito na isang malaking bahagi na motibasyon ng problema sa nauna pong tinalakay natin, ang pang-aapi at kawalan ng katarungan. Ikalawang punto, o bahagi walang kabuluhan ng ibigin ang kayamanan ng mundo. At dito makikita po natin kung bakit walang kabuluhan. Una, walang tunay na kasiyahan sa salapi, or money never satisfies. Sa verse 10, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. O siyamang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Ano ba ang mali ayon kay Solomon, ayon sa talatang ito? Yung attitude or pag-uugali towards money sa pananalapi. Hindi naman po yung salapi mismo, kundi yung pagtrato po sa salapi. Yun ang sinabi ni Solomon na mali. At ano nga ang maling tratong ito sa salapi? Ang sabi po niya, ang umiibig sa salapi, he who loves money. Ang pong katotohanan na yan ay inihayag na rin, inexpress na rin po ni Apostol Pablo sa ating pong binasa kanina, unang Timoteo, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, nang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Kung tayo po, kung mayroon pong mauhulog sa pag-ibig sa salapi, at susubukan po natin na hanapin ang kagalakan, ang kasiyahan or satisfaction po dito, mabibigo ka kapatid, mabibigo po tayo. Hindi lamang po ito para sa mga may kayamanan o masasabi po nating mayaman. Kahit po sino ay maaari pong mahulog sa ganitong kasalanan sa pag-ibig sa salapi. Ang salapi po na hindi pangmatagalan o pangsamantala lamang ay hindi po kayang punuan o punan ang itinakda po ng Diyos sa ating mga puso na sinabi rin ni Solomon sa Kabanata 3. Inilagay ng Diyos sa puso ng tao ang walang hanggan. We were made for eternity. Hindi po yan kayang punan ng temporary na bagay, kagaya ng salapi. Tanging ang Diyos lamang po ang makapagpupuno sa ating mga puso at makapagbibigay ng tunay na kagalakan. Siya lamang po at wala nang iba. Siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang. Ang idea po dito, gaano man po kalaki ang tinubo mo o kinita, hindi po masasapatan. Hindi po mapupunan ng ating puso ng anumang, no matter how huge ang ating pong mga kinikita. Gaya na lang po, ito narinig na natin paulit-ulit si Rockefeller. Isa po siyang
pinakamayaman, tinuturing na pinakamayaman ng modern times, nang tanungin po siya, gaano ba karaming pera ang sapat na? Ang sagot po niya, just a little bit more. Konti pa. Imagine, isa sa pinakamayaman, subalit naghahangad pa rin ng konti pa na pagdami. Mga kapatid, isang walang kabuluhan po ang umibig sa salapi o yaman ng mundong ito. Hindi po ito makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Ikalawa, habang mas dumarami ang kinikita mong pera, mas lalo rin po itong nawawala. The more you gain money, the more you lose it. Paano? Verse 11, kapag ang mga may ari-arian ay dumarami silang kumakain ng mga iyon. At ano ang pakinabang mayroon ang may-ari niyon, kundi ang mamasdan iyon ng kanyang mga mata. Kapag ang isa po ay lalong yumayaman, dumarami ang ari-arian, sila pong mga nangangailangan na nakapaligid po, ay gugustuhin po na makabahagi po sa yaman na yan. Ang mga posibleng consumers ng yaman ng isang tao, maaari, yung ating pong binanggit kanina sa verse 8 and 9, binanggit ni Solomon, ang gobyerno na mapaniil, no, sa pagpapataw ng matataas na buwis, maaaring yan po ay isa sa mag-consume ng yaman ng tao. Ano pa? Of course, yung ating pong bills, expenses. Ano pa po? Mga dumidepende po sa isang tao. Parami ng parami. Siguro pagka yumayaman ka, dumadami rin po yung iyong relatives, mga may kilala po sa atin, no? Hindi ko po mararasan. Mararasan yan. Wala po sa akin yan. Other people, mga ibang tao, kahit hindi mo nakamag-anak, masakit ito, masakit pong, masakit na salita, yung ginamit sa English, freeloaders. Sa Tagalog, pabuhat. Pabigat. Meron pang ginamit na salita, linta. Yun, masakit talaga yun. Hindi naman po may iwasan, totoo, na kapag may nakikita po na umaangat sa buhay, marami din pong lumalapit para sa tulong. Totoo naman po yan. Hindi po yun yung ating pinupunta po na hindi po sila tulungan or what. Ang point po ni Haring Solomon, ano pang punto? Kung harin mong dumami ang yaman, mawawala din naman. Ilagay mo yung buong buhay mo sa paghabol sa yaman ng mundo. And yet, maraming mga bagay ang maaaring makakuha po nito. Kaya hindi po natin dapat ilagay yung ating kagalakan at kasiyahan sa yaman po ng mundong yan. Ang salapi, ito alam na alam po kasi lagi itong nababasa eh. Dumadaan lang yan sa kamay. Dumadaan lang yan sa kamay ng tao. Ikatlo, kung bakit walang kabuluhan ang ibigin ng salapi, ang pagtitiwala sa pera ay nagdudulot ng kawalan ng tulog or ng pahinga. Trusting in money produces sleeplessness. Masarap ang tulog ng manggagawa, kumakain man siya ng kaunti o marami, ngunit ang pagkasawa ng mayaman ay hindi magpapatulog sa kanya. So may comparison pong ginawa si Solomon ng dalawang tao. Una, ay ang kanyang inilarawan ay ang manggagawa, the working man. Literally, ito po ay ang mga gumagawa ng hard labor. No? Implied po dito yung mabigat na gawain o sa mga empleyado. Ito pong mga manggagawa na ito, kumpara sa may yaman,
no, na maaaring sa kanila po ay nag-hire o kumuha bilang manggagawa ay nakakatulog ng mahusay. Kahit po hindi maganda o masarap yung kanilang kinakain, may masarap o hindi masarap yung kinakain, at the end of the day, matutulog po sila dahil sa sobrang pagod. At kailangan po nila yun. Ikalawa, ito na nga po yung mayaman sa buhay. Sabi po niya, ngunit ang pagpapakasawa ng mayaman ay hindi magpapatulog sa kanya. The rich man, who because of his full stomach cannot sleep. Maaaring literal na sa sobrang daming kinain, sa sobrang pagpapakasasa sa pagkain ay nagkakaroon ng kahirapan sa pagtunaw sa pagkain, nagkakaproblema, hindi makatulog. Pero mas lalo na ang dulot ng yaman sa kaisipan. Nagkakaroon ng maraming isipin, alalahanin, at sa iba, umaabot pa nga sa pagkabalisa. Kaya nahihirapan sa pagtulog. Ano ang halaga na habulin natin ang yaman ng mundo kung ito ang magiging resulta? Mawawalan po ng kapahingahan. Ikaapat, ang kayamanan ay maaaring mawala anumang oras. Verse 13 at 14, may malubhang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ang yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. At ang mga yamang iyon ay nawawala sa isang masamang pakikipagsapalaran. At kahit na sila'y magulang ng mga anak, walang naiwan sa kanilang mga kamay. Isa na naman pong obserbasyon ni Solomon sa kawalan ng kabuluhan sa ilalim ng araw. Nilarawan niya po ito na malubhang kasamaan. Na ibig sabihin po, kapag iniisip niya ito, ay talagang para siyang magkakasakit. This makes him feel sick. Itong observation na to. Sa sobrang kasamaan. At ano po yung tinutukoy niya? Ang mayaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamak niya. Ito po ay tumutukoy sa mga tao na sobrang pag-iingat sa kanila pong kayamanan. Binabantayan po ang lahat. Kaya lang, may kasiguraduhan po ba sila? Kahit ano pong ingat ng isang tao at kahit na ano pong pagbabantay ng isang may taglay na yaman, meron pong mataas na tsansa na yung kanila pong mga investments ay malulugi. Wala naman pong garantiya talaga sa mundo pong ito. Huwag po kayo maniniwala dun sa mga salita na masyadong matatamis, na magsasabing guaranteed 100%, 300% yung investment mo ay babalik. Ang tawag po nila dyan, too good to be true. Masyadong maganda para maging totoo. Huwag po tayong mahulog doon. Ano nakakalungkot kung tayo po ay naghahangad ng yaman, anong ingat man po natin, maaari po itong mawala. Anumang oras. Kahit anumang oras. At mas nakakalungkot pa, kahit kapag nawala po yan, kahit na pamana man lamang sa mga minamahal nila, ay wala po silang maiiwan. Maaaring walang maiwan. That too, sabi ni Solomon, is vanity or walang kabuluhan. Ikalima, na dahilan bakit walang kabuluhan ang ibigin ang salapi, pansamantala lamang ang pera. Verse 15, kung paanong siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ito man ang isang malubhang kasamaan, kung paano siya dumating ay gayon siya aalis, at anong pakinabang mayroon siya na gumagawa para sa hangin. Yan po ay sinabi rin ni Job 1:21,
Muli sa ating binasa kanina, unang Timoteo, sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ibig sabihin po lamang mga kapatid, anumang bagay kasama ang salapi dito po sa mundo, sa ilalim ng araw, na ating pinagpapagalan, tinotodo-todo po natin yung ating pong mga lakas, oras, ginugugol ang lahat ng ito. Kung yan lamang po, diyan lamang po natin nahanapin ng kasiyahan, nakakalungkot po. Sapagkat ang lahat po ng yan ay hanggang dito lamang. Temporary lamang po. Hindi po natin madadala sa walang hanggan. Kung paano tayong pinanganak, hubad, ganun din po sa kamatayan. Kaya nga, isang napakalaki at nakalubhang, napakasama, ang ibigin ng salapi at ilagay po sa yaman ng mundo ang ating pong pag-asa, kagalakan, hanapin doon, maging kasiyahan. Kung atin pong gugugulin lahat ng oras natin para riyan. And yet, sunod, ang pag-ibig sa salapi ay nagdudulot ng kapighatian. Money produces affliction. Kahit nagugulin po natin yung ating mga buhay, in the end, ito pa rin na lahat naman ng mga araw na yung ginugugol niya sa kadiliman at kalungkutan sa maraming pagkainis, pagkasakit, at pagsisisi. Living in darkness, yung pamumuhay sa kadiliman, dito ay tinutukoy po na pag-ibig sa salapi, pagiging sakim, gahaman. At ang dulo po niyan, ang idudulot po niyan sa mga tao ay kabagabagan or kabalisahan. Maaaring sa punong-puno ng kabalisahan, maaapektuhan ng kalusugan, pagkakasakit. Lalo na kung pinababayaan ang mga kalusugan para lamang po for the sake of money. Gayon na rin, mapupuno yung puso ng galit. Sila na mga naghahangad ng higit pa. Kung hindi makuha ang inaasam-asam na yaman, mapupuno ng galit. Kung makuha naman ang yaman at iiwan na sa mundo, galit pa din. Kaya wala pong kabuluhan, mga kapatid, ang ibigin ang salapi. Muli, ang pagtrato po doon sa salapi, ang tinutukoy na problema, which is pagmamahal sa salapi, pagtitiwala sa yaman ng mundo at paglalagay po ng ating pag-asa sa mga kayamanan. Yan po ang walang kabuluhan na sinasabi dito ni Solomon. Hindi po ito, ngunit wag din po natin itong gamitin, mga kapatid, para sa katamaran. Ay, hindi na ako magtatrabaho wala naman palang kabuluhan yung mga salapi na yan Hindi po yung salapi. Ang pag-ibig sa salapi. Ewan ko po kung may magtataas dito na hindi po nila kailangan ng pera. Kung mayroon pong magtataas ng kamay. Yan po ay pangangailangan sa mundo upang mamuhay po tayo. Ang tanong, anong gagawin natin? What's the solution sa lahat po ng ito? Yan po ang ibibigay sa ikatlong bahagi, ang makabuluhang dapat gawin sa buhay, verses 18 hanggang 20. And ito na rin po ang magsisilbing hamon sa atin, mga kapatid, at pagsasabuhay sa pag-aaral po na ito. Una, magalak sa anumang ibinigay ng Diyos at tanggapin ang anumang inilaan niya. Verse 18, ito ang aking nakita na mabuti, nararapat na kumain, uminom at magalak sa lahat ng kanyang pinagpaguran
na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw, sa lahat ng kakaunting araw sa kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat ito ang kanyang kapalaran. Sa 3 talata po na ito, meron pong isang napakahalagang obserbasyon. Ano yun? Ilang ulit po niyang binanggit ang Diyos. Makailang ulit po niyang binanggit ang Diyos. 4, sasalin ko po. Which makes ito po ay napaka-importante o napakahalagang bahagi ng ating pong pag-aaral. Kung kanina, kadiliman ng kapaligiran dahil sa lubhang kasamaan ng sistema ng pamamahala sa mundo. Kung kanina patungkol sa kasamaan ng puso, pag-ibig sa salapi, this time, pagtingin sa Diyos. Pagtingin sa Diyos. Yung ating pong inaral kanina, 2 bagay, pareho pong hindi makapagbibigay ng kasiyahan. Pero this time, ito po ang magbibigay sa atin ng kasiyahan. Ang pagtingin ng lagpas sa araw, beyond the sun, yan po ang pinakamainam nating gawin. Ang sinasabi po dito ni Solomon, ang kasiyahan, ang kagalakan, ay nararapat po na nakasentro sa Diyos. Nararapat lamang pong nakasentro sa Diyos. Okay. Ituloy mo yung pag-aasa mo na magtrabaho sa magandang kumpanya, kapatid. Sige, ituloy mo yung business venture mo. Pero dapat ang sentro, kapatid, ay Diyos. Kung wala po siya, wala pong kabuluhan. Especially, kung ahangarin nating magkaroon tayo ng kasiyahan, satisfaction at kagalakan sa pananalapi o kahit na sa sistema ng mundo pong ito. Kahit po hindi ganun karami ang meron po tayo. O kahit na ang buhay po natin ay may kaigsian, brief or short, kung atin lamang pong tatanggapin ang itinalaga o itinakda ng Diyos para sa atin at ipapamuhay po ito para sa Kanya at sa Kanyang pangwalang hanggang layunin, makikita po natin ang ating mga sarili na nasisiyahan po kahit sa mga ordinaryong bagay ng buhay. Kumain, uminom, mundane things, pang araw-araw na ginagawa po sa buhay. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Unang Korinto 10:31. Kung yan po ang ating pamantayan, yan po ang ating isa sa isip at isa sa puso lagi sa lahat po ng ating ginagawa sa buhay, tiyak po, kung yung pagluwalhati sa Diyos, tiyak po magkakaroon po tayo ng kagalakan at kasiyahan. Ano pa sabi ni Pablo sa 6 verse 8 nung ating binasa kanina, unang Timoteo, ngunit kung tayo ay may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Mga kapatid, it is desiring and loving or pagmamahal at paghahangad ng higit pa at paghabol po sa yaman ng mundo, yun po ang walang kabuluhan. Ano pa ang sinabi niya? Verse 19, gayon din sa bawat tao na binibigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian at binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito at tanggapin ang kanyang kapalaran at magalak sa kanyang pagpapagod. Ito ay kaloob ng Diyos. Ikalawa
na dapat gawin? Kilalanin na ang Diyos ang nagbibigay ng yaman at kapangyarihan upang ito ay mapakinabangan. Kung tayo po, sino man po sa atin, actually, meron po tayong mga kasama rin naman na nakaangat po sa buhay. At kung sino pa ang bibigyan po ng Diyos, ilalagay ng Diyos sa posisyon na magkaroon ng kakayahan na umangat po sa buhay. Tandaan po natin, kilalanin natin ang Diyos na siya pong nagbigay niyan. Ano man po na meron po tayo sa mundo, ay bigay lamang po ng Diyos. At siya rin po ang nagbibigay ng kakayahan, kapangyarihan, na ma-enjoy po natin ang lahat ng yan. Imagine kung, ewan ko, parang tanong yata po ng mga bata to, kung payag ka ba, ikaw may 1 billion pero nandun ka sa ospital. Meron kang sakit na napakasama. Lagi ko narinig sa bata yung ganun. Payag po ba tayo nun? Tandaan po natin, nasa Diyos din ang kapangyarihan na magbigay sa atin ng kakayahan na ma-enjoy po itong anumang binibigay niya sa atin sa mundo. Para magawa po natin yan, ilagay po natin sa ating kaisipan na mamuhay para sa Diyos. Siya po na nagbigay ng lahat ng ito. At mamuhay po tayo ayon sa mga hangganan at prinsipyo na Kanyang itinakda na rin po sa atin ayon sa Kanyang salita, kung paano po gagamitin ang anumang yaman sa mundo. Kagaya ng sinabi ulit kanina sa unang Timoteo, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso, nabibitag sa maraming hangal na nakapipinsalang pagnanasa at nalulubog sa pagkawasak, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yan ay isang boundary ng Diyos na Kanyang itinakda sa Kanya pong kasulatan, sa Kanyang salita. We got to live by it. Kung nais po nating mamuhay ng may kasiyahan. At nagwakas po siya sa talatang 20, sapagkat hindi niya gaanong maalala ang araw ng kanyang buhay, sapagkat ginagawa siyang abala ng Diyos sa kagalakan ng puso. Kapag ang isa pong tao ay natuto at nakatagpo, nakasumpong ng kagalakan at kasiyahan sa pagkilala sa Diyos sa kanyang buhay, hindi na po siya mapupuno pa ng mga kagulumihanan ng mundo pong ito. Dahil sa pag-ibig at pagtitiwala sa salapi. Nakita niyo po yun, kung ang nasa kaisipan po natin ay kinikilala po natin ng Diyos sa buhay natin, yung mga bagay po sa mundo. Kung meron man tayong kakaunti, o tama lamang, o sobra-sobra, kahit ano pa pong amount yan, ay hindi po makakagulo po sa atin kung nakatuon ang ating kaisipan sa Diyos at pagluwalhati po sa Kanya. O hindi rin naman po siya maguguluhan pa at mapipighati pa sa sobrang sama ng mundo. Kagaya ng sinasabi sa verse 8 at 9. Baka hindi pa tayo nakakatulog dahil sa flood control projects po. Baka hindi pa pinapatulog yan. That's not to parang i-condone o i-tolerate po yung mga maling gawain. We're different people. Tayo po ay mga hinirang ng Diyos. At ang mga hinirang ng Diyos ay may kakaibang perspektibo po sa buhay at ito po iyon. Again, kilalanin ng Diyos at mamuhay ng may bagong kaisipan. Para po magkaroon tayo niyan, para magtaglayin po natin ang ganyang uri ng kaisipan at perspektibo o pananaw sa buhay,
dapat konektado po tayo sa Diyos. At makakakonekta lang po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Binanggit po kanina sa Isaiah 9 verse 6 na siyang maghahari sa lahat ng may buong katarungan. Kung tataglayin po natin yan, mga kapatid, hindi na natin kailangan pang pumunta sa anumang grupo o pamahalaan o anumang yaman para po sa kagalakan at kasiyahan sa buhay. Dahil alam po natin sa pamamagitan ni Jesucristo na tumubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo, meron po tayo na higit pa sa sapat, more than enough. Binigyan niya na po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung nariyan ka rin at nakaupo at walang kasiyahan, pakinggan mo ang salita ng ating manunubos. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." Find joy and satisfaction sa ating pong tagapagligtas na si Jesus. Sa Kanya lamang po ang kaluwalhatian at kapagpaparangal sa ating tagapagligtas. Purihin ng Diyos at salamat, Brother Christian, sa pagpapahayag ng salita, ng kanyang salita. Sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na hinanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Magalak po tayo sa mga gawaing inhanda ng Diyos para sa atin ngayon at magpakailanman. Magalak tayo sa kung sino siya at sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya, ang ating Hari. Tayo po'y tumayo, atin pong papurihan ang ating Panginoon at Haring Jesus sa ating pag-awit. Rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Rather have Jesus than men's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than
world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Ilang paalala po para po sa ating church life this week. Okay, pagkakataon para matuon yung ating kaisipan sa Diyos. Una, PDF 242. Ito po ay ngayong Huwebes, Pebrero 26, sa ganap po na ikapito ng gabi. Yan po ay gaganapin dito po sa GFC Center. Session 3 na po tayo ng ating pag-aaral at pinamagatan po itong The Crown of Creation. So, part 1 po ng The Creation of Man. Napakaganda po ng series natin at syempre, yung lagi po nating sinasabi, meron po tayong palabok. Second, Golden Ladies Bible Study. Inanyayahan namin ang lahat ng mga seasoned ladies na magtipon ngayong Biyernes. Yan naman po ay Feb 27, ganap po na ika-1 or 1 p.m. dito rin po sa GFC Center. Si Pastor Rafi naman po ang magtuturo dyan. And then, Men of the Word. Yan, Mo. Ang Men of the Word ay magbubukas ng bagong Bible study series na pinamagatang Like Jesus. At pangungunahan ni Pastor Rico ang session 1 na may title, Like Jesus in His Descent. Ngayon, Feb 28, Sabado po, ganap na ika-8 ng umaga hanggang tanghali po ay ng alas 12. Dito rin po sa GFC Center. Ito po ay bukas para po sa lahat ng kalalakihan. Kaya pakianyayahan naman po natin at mag-imbita po tayo ng mga kapamilya po natin or kahibigan at mga asawa. So, pakitandaan, pakimarkahan ang petsa pong ito para sa inyo pong mga asawang lalaki, mga asawang babae. Kung gusto po natin ng godly, patuloy na magkaroon ng godly husband. Yan. And of course, welcome po ang lahat na after the service to stay, mag-fellowship po. Meron po tayong breakout groups po, pwede po nating ma-enjoy yung ating pong samahan na bilang mga magkakapatid. Tayo po ay manalangin. Diyos na nasa kaitaasan, lagpas sa araw, ituon nyo nga po, tulungan nyo nga po kaming ituon ng aming kaisipan at puso sa iyo, sa mga darating pong mga araw. Marami pong kagulumihanan sa buhay, sa kapaligiran. Alam po namin ito. At kami po ay lubhari namang naapektuhan, subalit nasa iyo po ang aming pong pag-asa. Nawa po ay wag mawaglit sa aming kaisipan po ito. Tulungan nyo nga po kami na mamuhay para po sa iyo. At masumpungan palagi ang kasiyahan at kagalakan po sa iyo. Yan po ay dinadalangin namin. Hindi lamang po sa susunod na linggo, kundi hanggang sa iyo nga pong muling pagbabalik. Bumalik ka na nga po, aming Panginoong Hesus. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang biyaya naway sumakanilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesukristo. Glory be to the Father and to
the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Biyaya at kapayapaan po sa ating lahat.